So you know mga kabisdak, isa ka bang user ng Honda Click version 1, 2 at 3 no? So baka ito na hindi mo alam yung ginagawa or hindi mo alam yung mga simpleng maintenance sa motor mo no? So tara, samahan niyo ako. Alamin natin yung mga simpleng maintenance ng Honda Click no? Simple lang, baka napabayaan nyo na. Simple pero pwedeng gumastos ka ng malaki dito kapag napabayaan nyo mga kabisdak. So tara, let's go. Samahan nyo na si Bisaya TV. Mga kabisdak, so motor mo ba ay Honda Click? Version 1 and 2, 3. So baka napabayaan mo na yung mga simpleng maintenance lang no? So tara, samahan nyo ko para ating alamin kung ano-ano yung mga simpleng maintenance na hindi natin inaalam or pinapabayaan na lang natin. Kasi kapag napabayaan to, sus, napakalaking gasto. So yun, yung brake pad sa harap. So dapat nating pati yung pito. Kasi dapat dapat lagyan natin lagi ng WD-40. So dito naman tayo sa likod, ayun, same lang din yung pito. Kasi pag maluwag yan, so dapat i-check natin. Kapag kinakalawang, lagyan natin ng WD-40 mga kabistak, no? Para at least hindi siya kakalawangin at matanggal ang kalawang. So yun, yung side stand, ay center stand mga kabistak. Kasi sa katagalan, kapag napuno ng dumi or kalawang, maaring mag-stuck yan. Possible na pwedeng mabaklas yan, no? So dapat ma-maintenance yan. So, same dito sa may susian. Diyan sa may susian mga kabisdak, yan. Dapat, hindi yan di ba may lock yan? Okay, so dapat i-sprayhan natin ng WD-40 yan mga kabisdak para hindi ma-stack up. Minsan kasi sa katagalan, pag naipon ng alikabok dyan, mag-stack up yan. Dito din sa may lock ng pinto, lock ng upuan. Diyan mga kabisdak, maaari. Kasi merong grasa yan. Kapag natuyo ang grasa, pwedeng hindi nagagana yung lock ng upuan nyo. So, dapat lagi nyo lagyan nyo ng langis. Kahit yung mga kapatak lang, after nyo mag-change oil, dyan nyo ibuhos yung mga patak-patak mga kabisdak. Sa CVT naman mga kabisdak, so naway wag nyong pabayaan. Yung iba kasi halos hindi nagpapalinis ng CVT. O dapat at least 4-5 na takbo. Every 4-5 magpalinis ka ng CVT para maagapan yung mga dapat agapan sa loob. Okay? So ma-check natin kung anong kailangan dun sa CVT. So yun, dito sa preno naman, harap at likod yan mga kabisdak. Ito sa likod. Yan. So dapat alam natin yung likod. Okay? Kapag masyado nang mababa siya mga kabisdak, yung brake shoe mga kabisdak, so dapat napapalinisan nyo rin yan. No? At dapat ma-maintenance yan kasi kapag pudpud na yung brake shoe nyo mga kabisdak, maaring yun, hindi delikado na sa ating biyahe pang araw-araw no mga kabisdak. So yun, papalinisin natin regular. Kapag tumakbo na ng 15K, yung sa atin pag tumakbo na 15K, pinalinisan natin ang brake shoe tsaka yung sa harap sa brake pad kasi iwas na rin sa sa stock up. Tapos, laging check yung coolant kasi kapag galing sa kasa, baka natuya na yan. Di baling matuya ng gas, wag lang coolant, no? Tapos, yung magneto, kailangan nating palinisan. So, pinalinisan na natin yan. Wala pang 20K. So, para at least, kasi, ang magneto kasi kapag masyadong madumi na, pwedeng mamatay-matay yung ating motor. So, yan. 15,000 pa lang yung tinakbo ng motor natin. Nagpalinis na tayo ng magneto para maiwasan ang hindi kaya yung gastos, no? So, yan. Isprehan ng mga yan dyan. Isprehan ng WD-40 para ang kalawang ay matanggal. Lahat, pag may makita kang kalawang sa motor mo, isprehan mo na kaagad ng WD-40. Yan. Harap na preno, isprehan din. So, yun lang no mga kabisdak. Maraming salamat.